Sabi, yun ang tinutukoy doon. It is not about the compilations of the Quran per se. Now, during the lifetime of Prophet Muhammad SAW, Quran was already existed. Okay? Now, yung sinasabi niya regarding the collections of the Quran. Brothers, to make the story short, kasi mahaba yung sinabi niya. Sa panahon ni Uthman ibn Affan, expanse na ang Muslims, di ba? Marami nang naging Muslim labas sa Arabia. May mga nag-Muslim, people who were Arabized. They're not Arabs, but they were Arabized. Some of them are Greeks. Some of them are Persians. Some of them are not Arabs. But there is a need for what? Quran. Now, the Quran was memorized by the Sahaba, by the companions. Anong magandang pagkakaiba? Tingnan nyo ha, ang malaking pagkakaiba ng Quran at saka Bible. The Quran, the time it was revealed from God, from to Prophet Muhammad SAW, immediately the Prophet Muhammad SAW called his companions. They memorized the Quran from heart. It was the companions, anonymously, who hear the Quran from the first source, which is Prophet Muhammad, and then they memorize it, and then they're the one who wrote it. They themselves know the Quran. Sa Bible magkaiba po. Why? The Bible, especially the New Testament, there was no what? Original Bible that we have now. What we have is what? The writings of unknown authors, which was written many centuries ago after Christ, except the writings of Paul. Hindi naman original yung kay Paul eh. Even the writings of Paul, the 13 epistles of Paul, yung 6 John is what? Hindi pala sulat ni Paul. We have evidence. In other words, the gospel was written many centuries after Christ. Not written by the apostles. The so-called Matthew, Mark, Luke, and John was not written by Matthew, was not written by Mark and Luke and John. Nilagay lang written according to Matthew. Pero unknown po ang author niya. Yan ang malaking difference ng Quran. Ang Quran, first hand, coming from God through angel Gabriel, dictated in the hearts, put in the mouth of Prophet Muhammad SAW. Then when he recited the Quran, he called his companions. The companions memorized it. The companions wrote it. It was they themselves know the Quran from heart. Then, to make the story short, there was a time, na panahon ito kapag marami ng Muslim eh. Kaya lang, sabi nga, doon sa binasa mong hadith na sa Battle of Yamama, marami nang namatay na, naka-memorize ng Quran. O dapat ma-realize mo, Brother Glenn, na meron na palang Quran before. Right? The Quran, meron na. Kaya lang, yung mga naka-memorize dito, dead, namatay, marami na memorize. Kaya, sinabi na sa panahon ni Uthman, dapat baka matulad tayo sa mga Hudyo at Kristiyano na nawala ang kasulatan. Kaya, let us protect it. Paano ginawa? Naggawa ng standardized text. Brother, meron kang di alam, the Quran was revealed into Sabah Arab. 7 dialects of the Arabs. Okay? Ang problema noon, hindi naman pagkakaiba ng revelation o ng Quran per se. Ang pagkakaiba yung pagbasa. Kasi may 7 klase ng pagbabasa ng Quran according to Arab dialects. Yung 7 dyan, isa dyan Quraysh, which is the tribe of Prophet Muhammad. Yung 6, tinanggal ngayon. Isa na lang ang ginawang standard, which is the language, the dialect of the Quraysh. And that is what we have right now, the dialect of Quraysh. No, ang ginawa ni Uthman, kinulit lahat ng may collection ng Quran. Kasama si Ubay bin Ka'ab, kasama si Zayd bin Thabit, lahat. Anonymously, challenge yung Barclay. Lahat sila nagkakasundo kung ano yung dapat isama sa Quran as a book, as a compilation, as a complete mushaf of the Quran. Sila mismo, who are they? The companions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They hear what was revealed
unto the prophet, the last messenger of God. And they compiled it. Kasama si Ali, radiyallahu anhu, the fourth caliph of Islam. They, unanimously, walang kumontra. I challenge you kung may kumontra. I know, yung sinasabi mong hadith, Umar ibn Khattab, sabi niya, wala yata yung surah Rajam dyan. May mga sahaba before, katulad ng binasa mo kanina, o son of Adam, na pagkamala nila that this is part of surah. But no, it is a part of hadith. And that phrases, and that yung pangungusap na yan, until now, nasa hadith namin. Hadith al-Qudsi. Hadith al-Qudsi is what? A collection of the sayings of Prophet Muhammad. But ang nangusap ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Because there were some companions na wala naman kasing typewriter nun, walang Microsoft, ano doon? Di ba? Word. Susulat ka lang. Si Ubay bin Ka'b, na pagsama niya, halimbawa, yung aya na walang Fatiha, may collection siya, yung hadith na sulat niya, yung pati yung kunut na sulat niya, tapos yun ang nakuha, akala ng iba, ito na yung Quran. No. Yun ay kanyang personal collection. Pero si Ubay bin Ka'b, hindi kumontra sa compilation ng tinatawag na Uthman text, which is ito yung, we have only one Quran, brothers. I challenge you to produce other Quran. To be fair with us, sinasabi mo hindi kompleto ang compilation. Para sabihin mo hindi kompleto yan. Yung mga sinabi mong verse, napakaliit lang yun eh. It has nothing to do with what? Aqidah. It has nothing to do with Islamic doctrine. Which is very clear. Hindi katulad sa Bible. What we have in the Bible, this version is different from this version. Yan ang problema sa Bible, which is which? Diba? New International Version. Revised Standard Version is completely different from King James Version. Because in King James Version, the word begotten God, the begotten Son in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sabi ng Revised Standard Version, walang salitang begotten. This is an interpolation. Sabi sa King James Version, for there are three that bear records in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. Ginagamit ito para patunayan ng Trinity. Sabi ng Revised Standard Version, wala yan sa Greek text. Interpolation, sinigil. Yan ang malaking pagkakaiba. At ang malaki, ang masaklap, major doctrine ang pinag-uusapan na magkaiba. Nakita niyo? Sa Quran, wala ka namang makikitang major difference eh. I challenge you, number one, we should produce another Quran which is different from the Quran that we have right now. Right? Para maging fair sa amin. Kasi, mali ang Quran. Yung palang Quran nyo, may kulang. Why? Kasi dito sa isang Quran, version, eto, ganun dapat. Kaya lang, wala kang mag-produce eh. Ang napoproduce mo, yung nasa laptop mo, na kung magpa-brown out ngayon, eh, hindi mo lalabas. Diba? Para maging fair sa amin. Para maging fair sa amin. What we have right now is the revelation from Allah revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong pagkakaiba ng Quran namin, kapatid? Napakaraming Muslim ang memorize ang Quran al-Karim. From the first chapter of Surah Al-Fatiha to Surah An-Nas, 114 chapters. Memorize ang Quran. Traditionally, ganyan ang Quran. Pag nagbabasa kami, pag naging imam ka, binabasa namin sa formal prayers. By the way, para sa mga non-Muslim, meron kami tinatawag na sala. Sala means formal prayers. Formal na pagdarasal. May particular na posisyon, may particular na sinasabi. Hindi yung paulit-ulit na bigyan mo kami makakain, bigyan mo kami ng kotse, bigyan mo kami ng cellphone. Hindi gano'n. It's more on hand, more on papuri. After namin siyang purihin, binabasa namin ang mga ayat sa Quran. Pag ikaw ang iman, ikaw ang nag-lead ng prayer. Pag nagkamali ka ng basa, mayroong upo na sa'yo. Di ba?
Katulad ko dati, nagkamali ako. Sabi ko dati, surafin, ano doon? Rabbul Hadal Bayt, Paliya'budu. Nasabi ko, ako nag-imam sa Saudi. Bago-bago pa lang ako nun. Paliya'budu Hadal Bayt. Mali. Ha? Na sumamba sa bahay na ito. Mali. Kinulik agad ako. Paliya'budu Rabbul Hadal Bayt. Na sumasamba sa Panginoon ng bahay na ito. Pakita mo, napuna agad ako. Isang word lang, hindi ka pwede magkamali. Yung nasa likod mo, nakalam yung sinasabi mo, babasahan ka. Traditionally, ganoon na nangyari. In the time of Prophet Muhammad SAW. In the time of companions, the time of Tabi'in, yung next generations after the companions, and the next generation at Tabi'in, walang naging problema sa Quran. I challenge you, give me a history na nagkaaway ang Muslim regarding sa authenticity ng Quran al-Karim. Okay? Number 1. Yan po ang challenge. Maganda sana kung masasabi. And then, ano ba? Masala. Ano ba? Ano ba mga ideas na? Ha? Regarding sa? Barak. What? Barak. Al-Bara? Barak. May namin. Yung Masarajan. Al-Bara? Okay. So, ayun, para maging well, brother, para maging person, mas maganda kung mag-aaral ka muna ng classical Islam. Pag-aralan mo na from within, para maging fair. Welcome po sa aming Islamic Center. Hindi ka naman pinipilit. Actually, to be honest with you, naging experience ko, alam mo kung pastor ako ngayon, masarap eh. Bakit? Pag pastor ka, ito respect sa mga ibang Christian, you are, ano ba, followers ko ngayon? You are obliged to give me what? 10% of your income every month. Ako ma'am, iba pa yung voluntary offerings. Iba pa yung mga volunteers. Petition. You are asking for petition. Sa sobrang na rin. 10%, e paano pastor kung di man din? Walang makakawa sa Diyos. Kita mo? You are obliged to give 10%. Para kay Lord John. Ako nang bahala magbigay. Yung mga yaman tuloy yung pastor. 10%, buli mo. Eh kung bawat ang kita nyo, you are earning 40,000 naman. Magkano yung 10%? 4,000 pesos. Eh 100 kayong follower ko. Magkano may nakukuha ko? Ha? Kaya wala na akong gagawin kundi magbasa ng kapitulo ko, versikulo ko, loko-loko. Diba? Bakit ko sinasabi siya ito? Brother, kung mag-Muslim ka o hindi, walang mawawala sa kanya. Wala yung, at di ba may mag-Muslim ka? Kasi pag nag-Muslim ka, magbibigyan mo ko ng 10%. But allowing me to convey the message, I thank you. Because Allah is giving me reward. Whether you praise His name, o Allah be witness, I already convey the message hanggang sa maabot. So, still, alhamdulillah, maraming salamat sa iyo. Continue, brother. Walang problema yan. Dito po kami, sa abot ng mga kaya po namin, na mawala yung doubts mo. Kailangan yun eh. Kailangan yun. At nagpapasalamat tayo kay kapatid na Greta. At sapagkat, na-feel ko eh, interested siya eh. Ganun din ako eh. Ganun din ako, believe me. Mas patitindi pa yung tanong ko sa'yo before. Ang maganda lang, sa'yo ngayon may sumasagot. No? Sa'yo ngayon may sumasagot. Maraming salamat. Again. Be. Allah. Okay na to, bro? Hindi ako, pero kaklarify ko lang po ito. Sa bandang ito, tataka ko. Bigay ko po yung verse, pero bigay ko yung history. Kung na, ano, this is the, about yung sa divorce wife. Yeah. Yun po yung isa sa tataka ko. Opo. Ito po siya. Ito po. And when you said to him on whom Allah has bestowed grace on you, have done a favor, keep your wife to yourself and fear Allah, but you did
hide in yourself that which Allah will make manifest, and you did fear the people. Whereas Allah had the better right that you should fear Him. So when Zaid had accomplished his desire from her, we gave her to you in marriage, so that there may be no difficulty to the believers in respect of the wives of their adopted son, when the latter have no desires to keep them, and Allah's command must be fulfilled. Tama po ba? Pagkakaintindi ko, kinuman si Muhammad para pakasalan yung divorced wife ng adopted son. Opo. Nagtataka lang po ako. Kasi po nung una, parang pure-beat na yung use ng adopted father's name. Tama po ba? Pinagbawal na yung... Call them by the names of call them by their fathers. That's more than just. But if they're not their fathers, you brothers in faith and mawalikum, and there's no sin of you if you become state. Tama po ba? Pinagbawal na yung paggamit ng apelido ng adopted. Halimbawa, adopted son mo ako. Hindi ko dapat gamitin yung... Ano pilid mo kapatid? Galvez? Hindi ko dapat gamitin yung Galvez. Ang gagamitin ko, papagamit mo sa akin kung ano yung pangalan ng tatay ko. Kasi yung totoo lang, hindi ikaw ang tatay ko. Ang tatay ko ay si ganito, si ganito. So, hanggang ngayon, pag nag-adopt kami ng baby, hindi ko dapat tawagin Indasan. Apelido ko Indasan. No. Dapat alam ko kung sino yung nanay o yung tatay. Kung hindi ko alam, gawin ko at most makakaya ko. Otherwise, hindi ko bibigyan apelido ko. Basta pangalan lang siya, walang apelido. Otherwise, apelido ng tatay niya. Yun po ang masasabi ko namin. Pero na-abolish po yung adoption? Adoption? Pwede kong mag-adopt, pero hindi mo pwedeng ibigay yung apelido mo. Pa-explain lang po ng Surah 3, Ayat 4. Ako, 3, Ayat 4. Bawal gamitin yung Brad, yung adoption. Ha? Bawal gamitin yung apelido mo ibigay sa kanya. Yun yung saan po. Pa-explain na lang po yung Okay. So ano pong argument mo dyan? Parang pagkakaintindi ko po, parang na-abolish yung adoption. Tama po ba? Sorry po. No. Hindi po. Ulitin natin. Basahin po natin ang Kasi okay. Chapter. Hindi na po nabitin ako sa akin na ito. Ay, sorry po. Sige, kayo muna Okay kayo. lang. Okay lang. Walang problema yun, brother. Kahit bukas pa tayo matapos. Okay. Ano po ang sinasabi dito sa Surah Al-Ahzab, chapter 33, verse 4. Pakinggan po ninyo. Allah has not made for any man two hearts, tama ba? Inside his body. Neither has He made your wives when you declare to be like your mother's back, your real mother. Azyar po ang tawag dyan. May tradition po ang mga Arabo, tatayo lang po ako, na sometimes bawal po na sabihin mo sa asawa mo, alam mo, nakabaklis yung asawa mo, with respect. Alam mo yung likod mo, parang likuran ng nanay ko. Bawal po yun. Asyar, insulto yun eh. Hindi mo pwedeng halin tulad yung asawa mo sa nanay mo. Kasi yung asawa mo, libas. In other words, doon mo na ilalabas ang iyong sexual morality. Protection siya ng iyong sexual desire. Hindi mo pwedeng ilalin tulad mo siya sa nanay mo. Sapagkat ang nanay mo ay maharap kayo. Hindi mo siya pwedeng masawahin. Ganun ang practice kasi ng mga Arabs before. Meron silang may ganung ugali. Yung likod mo, parang likod ng nanay ko. Wow, hindi pwede. I-repeat yun. Why? Kasi with all respect, no? Siyempre, lalaki ka. Kapag nanasaan mo yung katawan ng asawa mo, nagagandahan ka, nasisexiyan ka, hindi mo pwedeng halin tulad yun sa likod ng nanay mo. Yun ang kinukorek ngayon ng Quran. Tuloy natin. You are to me like the back of my mother. Bakit mo? Pinbawal yun eh. You are unlawful for me to approach. No, yun naman, vice versa. Kaya mo naman sinasabi sa asawa mo, parang likod ng mother na nakikita ko kaya bawal ka sa akin.
Hindi tayo pwedeng magkaroon ng sexual relationship. Mali din yun. Vice versa. Okay? He made your adopted sons your real sons. That is but your saying. Ginawa mong tunay na anak mo, yung adopted son mo. Ang sabi ni Allah, that is but your saying with your mouth. Yan ay pagpapahayag lamang ng inyong bibig. In other words, kinukorek ka, hindi mo yan tunay na anak. Huwag mong ituring na anak mo yan. Adopted sons mo siya. Naging clear na? Oh. Dalawa pinagbawal dito. Do not call the back of your wife as if it is like the back of my mother. Don't approach. I don't approach you. I should not approach you. Number one. Number two. Kaya nga may sabi, nor as He made your adopted sons your real sons. Hindi rin niya ginawa ni Allah na yung adopted sons mo ay tunay mong anak. Yun po ang pinagbawal ka. So sana naging dalawa tayong kapit yan. Tapos yung asawa po, yung adopted son mo, asawa niya, nahiwalay, pwedeng asawahin. Kasi para alisin yung what? Yung pamahiin from among the Arabs. Kaya sinasabi ni Allah yon, yung adopted son mo, hindi naman real son mo. And there's nothing wrong kung kanyang asawa na iniwalay, ay asawahin mo. Para maputol yung pamahiin. Maraming pamahiin from among the Arabs na pinutol sa Quran, pinagbawal na sa Quran, hindi dapat mamutawi ang pamahiin. Superstition. One of the superstitions of the Arab, pag full moon, they don't enter into what? Into their front door. They go to back door. Pino na rin yun ni Allah subhanahu sa Quran. Pinagbawal yun yung ganun kalasing pamahiin. So it's about superstition regarding the marrying the wife of your adopted son. By the way, for the information of our sister here, we are allowed to marry our what? Cousin. Cousin. Kaya yung cousin namin babae, ako, hindi kami pwedeng magkwento. Namin talaga, kit-kit mo naman, no? Siya, pwede kong asawahin. Kaya dapat may distance kami. Hindi kami pwedeng maiwan sa isang lugar, tulad nito. Hindi kami pwedeng maiwan sa isang kwarto. Why? Kasi pwede ko siyang asawahin. In other words, talo-talo kami. Diba? So, pag cousin, yung kapatid, okay lang. Yung nanay, okay lang. Yung auntie, okay lang. Pero yung pinsan, Basahin niyo po. so yun lang. Gusto ko, I will pray to Allah, o Allah, ipaintulot niyo ako magkasal kay brother. Hindi, sir, tanong ko lang po. Totoo po ba na, Ako magkakasal sa'yo. Nagkakasal ako, kapatid. totoo po ba na umalis ng Islam papatayin? Okay, magandang tanong yan. Magandang tanong yan. Actually, may tatlong options. Tama? Una, pwede kang ma-exile. Kung nasa Muslim country ka, you will be exiled. Tama? Number two, ano pa isa? Yung sinasabi mo? Pag umalis daw sa isa. Mapatay. Papatayin. Alam mo sa Sharia, hindi basta ganon. Kung ako aalis sa Islam at hayagang tinitira ko ang Islam, pwedeng i-apply sa akin yun. Pero wala pa namang ganon eh. Yung scholar, umalis sa Islam, I challenge you. Yung kilalang scholar ng Islam, wala po. Kapag sa Islam, the more you study deeper, the more your faith will be strong. With all respect, sa Christianity, may libro ako dito, saan nakikita? Nung siya'y natuto ng Greek, nung pinag-aralan niya yung Bible, siya po'y pastor ng born again sa Amerika. But sabi niya, the more I go deeper into study of the Bible, when I started to learn Greek and Hebrew, lalong nayanig yung aking faith. Ang ganda na sa mga libro niya, God's Problem. How the Bible fails to answer our most important question, why we suffer.
Bigat ng tanong niya. The Bible failed to answer, bakit tayo nagdudusa? If God is loving, God is merciful, men suffer. Why? Sabi niya, the Bible failed to answer. I challenge you, the Quran is an answer. I challenge you. May sagot sa Quran. Okay? Ang ganda. Ngayon, dati siyang pastor, conservative Christian, naging agnostic siya. Nawala yung faith. Hindi lang po siya ganito. Marami ng katulad niya. Kaya sa tama siya. Sa Islam, kung ikaw ordinaryong Muslim, marami namang ganun eh. Tumulikod sa Islam. Bakit? Kasi, nabasa ko yan, with all respect, babae, pinagbabawalan daw ng ganito. Bawal mag-disco, bawal mag-gimmick. Ngayon Christian na siya, pwede siyang disco, pwede siyang mag-gimmick, malaya na siya. Ganun lang naman ang dahilan eh. Why? Tanong mo, wala siyang talagang deep knowledge about Islam. Sana, you will question me, bakit yung mga sister natin nakawil? I will answer you from the Quran and from the Bible. Do you know that in Christianity, according to the Bible, if you are a woman, you are not allowed to pray kung wala kang pelo. Hindi ka pakikinggan ng Diyos, babae ka, nagdadasal ka na walang belo. Kaya nga, traditionally, ang mga Katolikong babae noon, pag pumapasok sa simbahan ay Belo. ngayon, with all respect, labas na yung pusod eh. Wala nang belo-belo. Diba? So yun po. Tama po yun. Depende po. Ma-apply po yun sa mga katulad ko halimbawa. Ba't ko naman gagawin yun? Unang-una, napatnubayan ako ni Allah. Sino man na pinatnubayan ni Allah, walang makapaglilig. Diba? Yung hayagang kinasalungat, kinukontra ang Islam, apply doon. Pero brother, napakarami mga tao ngayon na nagsasabing dati silang Muslim, tapos lumalaban din sa Islam, katulad ni Wapa, na babaeng dating Lebanese daw, Muslim, tapos nagmurtad daw. Ngayon ay nangangaral sa YouTube. Hindi naman siya pinapatay ng Muslim. Hindi siya sinasaktan ng Muslim. Di po ba? Apply po yan sa isang Islamic state, Islamic country katulad ng Saudi Arabia. You are cleric, you are imam, you are scholar, and then suddenly, naligaw ka ngayon. You change your religion, and then inatake mo ang Islam, apply sa iyo yung batas nila. Why? Parang treason yun eh. Sa sundalo nga, may parusang ganyan eh. Di ba? Nag-leakage ka ng what? Information sa kaaway, ang parusa sa iyo, firing squad. Di ba? So, katumbas siya ng treason sa ibang kausa. Maraming salamat sa iyo. Thank you for giving me this opportunity. Sister. Gusto ko lang din mag-share. Bro. Sorry. Ako si name ko dyan na Wendy ang I'm a doctor and I'm also a converted. And gusto ko Doctor? Hindi ko alam kung ang doktora. Pediatrician. Pediatrician? Mashallah. pediatrician kung may mga babies kayo. Ganyan din sa akin. Yeah. Anyway, gusto ko lang din i-share. Sobrang magandang mga binibring up ni Brother Glenn. Pero sa totoo lang, kunyari parang nagdi-dispute tayo about these minor, like, for me it's minor eh. All these scientific things, I mean, scientists ba tayo, madi-dispute pa natin kung may cure nga sa langaw, kung ano ba ang made of stars, what are they doing up there, or what are shooting. So parang all these things, do the answers of it really matter to our faith, to our daily lives? No. Parang majority of the Quran, actually, siguro mga 10% lang yan, 90% is just telling you, there's only one God and you worship Him. That's it. Tapos, let's remember na ang prophet, he was a merchant. He was illiterate, he could not read, he could not write. And certainly, hindi siya in the medical field, hindi siya banker, hindi siya astronomer, hindi siya astrologist. It's not for him na magsabing, hindi, kinopy lang niya kay Aristotle yung medical research niya. Parang no, I mean, he didn't bother to do that. Ay, kinopy niya somewhere yung mga rulings niya on banking, on justice, on law, on the rule, pinag-aralan niya yung Big Bang Theory. Hindi niya yung I mean, he didn't bother. For him, he was a merchant. I mean, kasi backgrounder lang eh. He didn't really did it right, so yun yung profession niya. And when the angel revealed these things, he would tell them, Angel Gabriel to Stephen, reveal these parang facts. He would just tell them, hindi na niya invento na, kasi, I mean,
you understand what I'm saying? So parang yung mga pinagdidebatihan natin, totoo ba na yung stars ganito? Totoo ba na yung development of the embryo? Although malapit sa kanya, pwede kasi ako. Ganito, nauna ba si Aristotle o hindi? I mean, does it matter? No, not really, no. What matters is, number one,